Hello, good morning mga kapatid. Hi, hello. Welcome sa ating Sunday meeting mga kapatid. Uh, Tulad ng nakagawian, sana wini-wish ko, hino-hope ko na nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maganda kayong kondisyon. Uh, uh, Yun lang yung prayer ko na nasa okay tayo. May pagkain sa ating lamesa, kain pa naman tayo, alam mo yun, napoprovide pa yung mga bagay natin physically at lalong-lalo na spiritually, mag-provide. Tungkol sa mga announcement, wala naman akong announcement. Gusto kong ibigay na lang ito kay Pastor, wag ako naman. Magkakaroon kasi ng SONA bukas si President Duterte. At siguro tabayanan na lang natin yung mga darating na kung ano mangyayari, kung anong announcement. At sa church siguro yung mga announcement, baka i-post na lang dun sa page natin, sa cellular page natin. So, yun. Welcome ulit sa ating Sunday meeting. Yung gusto kong pag-usapan natin ngayon is about record. Actually, matagal ko nang kaisipan yung tungkol sa record. Iniisip ko lang nung magsimula yung lockdown natin, lahat ng pinapanood natin sa TV, ano na siya? Recorded, mga reruns na shows. Yung mga pelikula, yung mga skits, comedy skits, alam mo yun, yung mga teleserye, recorded siya. At iniisip ko, itong word na to, yung record, lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng bagay na sinasabi natin, lahat ng mga nakatagong bagay, naka-record to sa harapan ni Lord. Hindi mo maitatanggi. Siguro para sa ating unang scriptures, Matthew 10, verse 40 hanggang 42. Katulad na nakagawian natin mga kapatid, tingnan na lang natin yung sa Bible. Kung wala kang hawak na Bible, pause mo muna. Wala kasi akong PowerPoint eh. Hindi ko pa kayang gawin yung ginagawa ni Pastor. So yun, sundan na lang natin. Hanap ka ng Bible. Punta tayo sa ating anong scriptures. Matthew 10:40 hanggang 42. Basahin ko sa English mga kapatid bago sundan nyo na lang. Sabi dito, he that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Verse 42, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of the disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. So yung gusto ko yung punto dyan, yung may mga bagay na na-record at mabuti. Sabi nga yung ultimo, yung isang tasa ng tubig na malamig na i-offer mo kanino man, sa disciple o kung kanino man, naka-record, nakatala. Hindi makakalimutan. Yun yung good record. Paano naman yung bad record? Punta tayo sa 1 Corinthians 4 verse 5. Yan. Sundan na lang natin mga kapatid ulit. Basahin ko sa English. Sabi diyan, therefore judge nothing before time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart. And then shall every man have praise of God. Yung gusto ko ipunto dyan, sabi dyan, will make manifest the counsels of the heart. Ay mali. Sa una pala. Bring to light the hidden things of darkness. Yung hidden things of darkness, i-ano sa liwanag. Parang ang sinasabi niyan, lahat ng sikreto, lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita ang ginagawa, may broadcast, may ilalabas, at ito ay naka-record. Diba? Naka-record. At sa ganitong kaisipan, sa ganitong liwanag, lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinasabi ko, naka-record. Yung mahalaga, yung ngayon. Yung mga nagawa na natin. Mabuti man o masama, nagawa na natin. At sa isang banda, ito yung gusto kong pasalamatan kay Lord na
Siguro isang scripture pa, Matthew 12:36. Medyo bibilisan ko kasi medyo marami ako naihandang scriptures, mga kapatid. Magbabasa lang tayo ng mga scriptures. 36, But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Sabi diyan, lahat daw ng salita na binanggit mo, lahat ng salita na sinabi ko, kahit gaano man to kaliit, naka-record. At magbibigay ito ng account, magbibigay sulit sa araw ng paghukom. Lahat ng bagay ay hatulan. So, inisip ko yung buhay natin para tayong nasa yung PBB house, Pinoy Big Brother house, na merong camera 24/7. Lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng bagay na sinasabi natin, naka-record. Sa mata ng Panginoon, walang naitatago. Diba? Sa ganitong kaisipan, sa ganitong perspective, inisip ko lang, halimbawa, minsan gumagawa tayo ng mga bagay-bagay at inaalaw natin yung mga bagay-bagay. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka, di ba? Nagtatrabaho ka dahil may nakatingin, pero pag walang nakatingin, hindi ka nagtatrabaho. So, pero ang gusto ko ipunto, regardless kung ano man yung ginagawa natin, recorded, naka-record. Masama o mabuti, naka-record. All are accounted for. Diba? At sa ganitong kaisipan din, gusto kong pasalamatan si Lord. Kasi dito papasok yung beauty o yung wonder ng forgiveness. Alam mo yun? Dito papasok yung pumasok tayo dun sa covenant ni Lord, pumasok tayo dun sa relasyon kay Lord, at nilinis niya tayo. Actually, punta natin yung scripture na yun. Sa Hebrews 8, verse 10 hanggang 12. Sabi dito, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Praise God, grabe. Alam mo yun, yung mamaya, magte-take tayo ng cup tsaka ng bread, magkakamilyan tayo. Diba? Pumasok tayo dito sa covenant. Pag binasa mo itong Hebrews 8, sinasabi ito na si Jesus Christ, yung mediator ng yung covenant. Dahil sa kanyang ginawa sa kanyang sacrifice, naging sacerdote siya, at the same time siya na rin yung sacrifice. Pumasok tayo dito sa covenant. Diba? Hindi niya lang nilinis, tinanggal yung bad records na meron tayo, pero hinugasan niya. Pwede na tayong humarap kay Lord God. Na-fill tayo ng Holy Spirit. Alam mo yun? Ito yung bagong covenant na nangyari sa atin. Yung old covenant na passed away, nawala na. Alam mo yun? Unti-unti. So verse 13, basahin din natin, tuloy natin. In that is the new covenant he had made, the first old, that which decayeth and waxeth old, is ready to vanish away. Yung Old Testament, di ba? Pumasok tayo dun sa New Testament. Sa New Covenant, nakasama si Lord. Inisip ko lang, maraming mga tao na nag-iisip kung ano ba tong covenant na to? Or para saan ba to? Ito yung communion natin kay Lord na pinasok natin, pinurpose ni God, ginawa ni Jesus Christ as na-fulfilled sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito yung covenant natin, yung covenant ng Spirit. Naging merciful siya sa atin, at itong covenant na to magmamanifest pag naglakad tayo sa Espiritu. Katotohanan nyo na na-feel tayo ng Spirit, pero yung manifestation nito, pag nag-walk tayo sa Spirit. At yung gusto kong topic na pag-usapan natin ngayon, praise God dun sa record na nalinis. Pero,
Maaring basic siya, narinig na natin ng unang ulit, yung paano ba maglakad sa Espiritu Santo? Ano ba yung ibig sabihin ng maglakad ka sa Espiritu Santo? Ano ba yun? Ah, yung walking in the Spirit. Ah, paano ako maglalakad sa Espiritu Santo? Ah, yung mga tao sa religion, sa mga churches ngayon, naniniwala sila kay Jesus Christ. Pwedeng tao naniniwala kay Jesus Christ pero wala siyang Holy Spirit. Sa religion na meron tayo ngayon, tulad ng mga born again na kikilala natin, they accept Jesus as their Savior. Pero yung acceptance, hindi pa rin ito nagpo-prove na meron silang Holy Spirit. Kasi yung nakakatuwa, mga kapatid, yung advantage ko at yung advantage mo is na-feel tayo ng Holy Spirit. Yun talaga yung iniisip ko na napaka-wonderful na nangyari sa iyo at sa akin, yung na-feel tayo ng Holy Spirit. Naselyuhan tayo ng Espiritu Santo. Ito yung advantage ko. Ito yung advantage mo kasi feel tayo ng Spirit. Yung challenge sa atin, kung naglalakad tayo sa Holy Spirit, yun yung magiging challenge na lang sa atin. Feel tayo ng Holy Spirit, pero yung challenge, nag-walk ba tayo sa Spirit? No. Inisip ko yung, meron ako nakita dati, sabi diyan, yung para ma-maintain daw yung balance ng bisikleta, ng bicycle, kinakailangan siya mag-move, kinakailangan siya gumalaw para ma-maintain yung balance. Hindi pwedeng naka-stop lang. At inisip ko marami mga tao sa time natin, naalala ko nung mga nakaraang buwan, binibilang ko yung ilang tao na ba, yung naka-receive ng Holy Spirit. 20 years ago, parang naitala nila, 50 million na tao. Ha? Ang dami na pala, no? 50 million na tao yung naka-receive ng Holy Spirit. Pero marami ang hindi naglalakad sa Spirit. Yun yung problema doon. Biruin mo kung lahat nag-walk sa Spirit, siguro ang ganda, no? So, na-feel ng Spirit, pero ang challenge sa'yo at sa akin is, nag-walk ba ako sa Spirit? Yung pag-uusapan natin yun is walking in the Spirit at sa atin parang ano na to, common na, parating na natin naririnig. Kaya sana meron tayong mapulot, may makita tayong bago. Puntahan natin yung mga scriptures na dapat natin basahin. Sa Galatians 5, verse 16, tsaka verse 25. Sa verse 16, sabi diyan, this I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Mababasa mo yung walk in the Spirit. At sa verse 25, bakit tayo ng konti. Sabi diyan, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Actually, ito yung dalawang scriptures na mababasa natin yung term na walk in the Spirit. Yung salitang walk in the Spirit. Iyan yung dalawang verse sa scriptures na kumbaga direct. Yung Spirit, yung Hebrew word na yun, pneuma, actually medyo hindi siya masyadong malinaw. Hindi siya masyadong madali i-interpret. So, pero pag binasa natin yung iba't ibang version itong walking in the Spirit sa verse 16 saka verse 25, mababasa natin doon sa NIV, sa American Standard Version, nag-iiba siya ng meaning. Tulad yan, yung walk in the Spirit, sa King James, sinasabi diyan yung march, o yung maglakad ka, parang nasa army, nag-march ka, parang keep in step in the Spirit. Diba? Sa ibang version, sabi dito, behave in accordance with the Spirit. Follow in the Spirit, be guided by the Spirit, live according to the Spirit. Yung walking in the Spirit, ito yung metaphor ng living. Yung mabubuhay ka dun sa Espiritu. Yung spiritual life. Bilang mga spiritual na mga tao, kakaiba yung buhay mo, yung buhay ko, sa mga tao sa labas. Yung comparison ngayon, advantage nga natin, nakareceive tayo ng Holy Spirit, pero yung challenge sa atin, naglalakad ba tayo sa Espiritu?
Um, napakahalaga na ano na maintindihan natin 'to. Yung yung Bible hindi siya nagbibigay ng ano ng direktang sagot kung ano yung instructional na method, yung parang manonood ka sa YouTube kung paano magluto step by step ito. Actually, yung walking in the Spirit is living in the Spirit. Nagbibigay siya ng descriptions pero hindi step by step instruction. Um, yung first century Christians nung time nila, masyado silang dependent doon sa Holy Spirit. Sa time natin ngayon, diba, yung mga tao, nakita ko, dependent sila maigi doon sa Bible. Maganda naman, totoo naman. Pero meron kasing naitanong, at ito yung gusto kong mabuksan sa atin, mabuksan din sa akin. May nagtanong na kung pwede kang papiliin na mabuhay ka na walang Bible o mabuhay ka na walang Holy Spirit. Parang hirap, no? Hindi ka pwedeng pumili. Parang ako hindi ko makita yung sarili ko na mabubuhay ako na walang Bible. Eh. Hindi ko rin makita yung sarili ko na mabubuhay ako na walang Holy Spirit. Eh. Magkasama siya eh. Hindi pwede. Hindi pwedeng magkahiwalay yung dalawa. Pero yung gusto ko ipunto, kaya ko siya sinasabi, mga kapatid, yung Kristiyano kasi, pagiging Christian, followers ni Lord, pwede kang mabuhay nang walang Bible. Ha? Oo. Pero hindi ka pwedeng mabuhay nang walang Holy Spirit. Hindi ko sinasabing masigit, diba? Actually, sinasabi ko lang yung yung essence niya. Sa panahon natin ngayon kasi hindi siya option. Hindi options na mabuhay ka na wala. Pareho nating kailangan at pareho. Hindi to permissible sa ating panahon. Kailangan natin ng Bible, kailangan natin ng Holy Spirit. Pero merong area, may panahon sa buhay ng mga Kristiyano, ng first century Christians, na nabuhay sila na wala pang Bible kasi ginagawa pa lang. Actually, nagsisimula pa lang. Naalala ko yung first print ng Bible, 4th century na yun halos eh. 300 something BC kung ano man. Mali, 300 AD. Yeah, yung mga first Bible bago siya na kompleto. At yung first century Christians, ginagawa pa lang nila, letters pa lang yon, hindi pa na ano. Kasi pwede ka maging Kristiyano nang hindi pa gawa yung Bible, pero hindi ka pwedeng maging Christian nang walang Holy Spirit. Ito yung gusto kong makita natin. Ito yung gusto kong i-get across. Hindi ako pwedeng mabuhay nang walang Holy Spirit at napakarami sa time natin ngayon. Dinideny na yung experience ng Holy Spirit. Paano ka maglalakad sa Espiritu Santo kung wala ka nito? Tanggapin mo lang si Jesus Christ. Actually, nakakalungkot. It grieves my heart na ito yung nangyayari sa marami. Marami ko nakakausap ng mga tao. They accept Jesus Christ. Diba? They believe the Bible. Totoo yun. Maganda. Pero wala yung power ng Holy Spirit. Hindi ka pwede maging Kristiyano nang walang Holy Spirit. Impossible. Impossible. Napakabigat niya. 1 John 2, verse 24. Sabi dito, let that therefore abide in you, the Holy Spirit, which ye have heard from the beginning, in that which ye have heard from the beginning shall remain in you, and shall continue in the Son and in the Father. So yung Trinity, yung Father, Son, yung Holy Spirit, yung anointing, mag-abide, manahan within you, mabuhay. Yung walking is living. Diba? Mabuhay ka doon sa Espiritu Santo. Paano ba maglakad sa Holy Spirit? Galatians 5. Verse 19 hanggang 24.
Sabi dito na, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. So sabi ko nga kanina, yung pag-walk sa Spirit, sinasabi ng ng Bible, hindi siya instructional, pero ito yung description. Yung gawa ng laman at yung gawa ng Holy Spirit o yung fruit ng Spirit, diba? Yung 23, maganda to sabi diyan, yung meekness, temperance, against such there is no law. Yung maglalakad ka dun sa Holy Spirit, wala ka dun sa kautusan, wala ka dun sa, alam mo yun, ito yung fruit ng Spirit. Nagpo-produce to ng love, goodness, gentleness, meekness, alam mo yun, yung fruit. Wala kang binabiolate na kautusan, wala kang binabiolate. Itong Galatians na binabasa natin, yung mga tao dito, sinasubject ng mga Hudyo, ng mga kapatid nating Jews, sa ceremonial law, Jewish law, dietary law. Yung Judaism na tinatawag, yung moral law. Excuse. Tungkol ito sa pagtutuli, tungkol ito sa Sabbath, tungkol ito sa mga holy days, yung mga moral issues, mga ritual. Pero yung paglalakad sa Espiritu, yung mabubuhay ka dun sa sa boundary. Hindi ng law, hindi ng law. Pero yung mag-a-abide ka dun sa fruit ng Spirit. Contrast yung works ng flesh, tsaka yung contrast yung work ng Spirit. Hindi siya magkasama. Hindi siya pwede. At sinasabi ko nga, ilang beses na siguro narinig natin to. Yung tungkol sa hindi na to bago sa iyo, hindi na to bago sa akin. Pero napakaraming tao na nagwa-wonder sila. At may mga tanong sila, paano ba maglakad sa Espiritu? Ano ba yung mga na-experience mo pag naglalakad ka sa Espiritu? Sabi ko nga, walang legalism, walang law pag naglalakad ka sa Spirit. Hindi ka nailalagay doon sa mga ritual, diba? Yung ceremonial law. Hindi nalalagyan ng batas. Yung joy, yung love, yung peace, yung long-suffering, ginagawa mo na lang siya, yung nagawa ko sa Spirit. Sinasabi ng iba, paano ba yung nangyayari? Sa Old Testament, puntahan natin isang scripture. Ezekiel 36, 25-27. Para siguro may expand pa natin ang konti. Ezekiel 36, 25. Sabi dito, then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols which I cleanse you. A new heart also will I give you. A new spirit will I put in you. And I will take away the stony heart of your flesh, and I will give you a heart of flesh. 27. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and shall keep my judgment and do them. Prophecy na to nung Old Testament kay Ezekiel, kung paano mabubuhay yung tao, paano mangyayari. Sabi, bigyan daw ni Lord ng bagong puso. Hindi matigas na puso, malambot na puso, soft heart, heart of the flesh. Yung tao maglalakad siya ng masunurin kay Lord. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, pwede mo siyang maglakad. Gagawin niya yung mga sinasabi ni Lord. At iniisip ko lang, yung fulfillment ng promise ni Lord or ng prophecy, yung ako at saka ikaw maglakad sa Espiritu Santo. Narinig na natin dati yung fulfillment na darating yung Holy Spirit, totoo yun, na-filled na tayo, speaking in tongues na tayo, na-fulfill na yung prophecy na yun. Pero ang punto, yung paglalakad sa Espiritu, actually ito yung pinaka-vital, ito yung pinaka-importante, ito yung pinaka-mahalaga. Gaano siya kahalaga? Napakahalaga niya. Maraming mga tao, iba yung karanasan nila o iba yung ini-expect nila pag naka-receive sila ng Holy Spirit para merong wonderful na mangyayari sa kanila,
parang lalakas sila, alam mo yun? Parang meron silang, ah, merong sa looban nila. Iniisip ko lang yung mga napapanood natin sa TV ng mga sinasabi nilang filled sila ng spirit, halimbawa yung 700 Club. Di ba? Yung minsan nagpe-pray sila, pinike-pray nila na ito, meron tong sakit, ganito, ganyan. Parang isang misteryosong bagay na pag nakapil ka ng Holy Spirit, meron kang ganitong kapangyarihan, meron kang ganyang kapangyarihan. Parang ini-expect ng tao na ganun. Ganun ba talaga yung paglalakad sa Espiritu Santo? Merong something, alam mo yun, yung kamangha-mangha na meron kang ganitong superpower. Um, Actually, parang extreme siya. Isang natural na bagay yung paglalakad sa Espiritu Santo, yung namumuhay ka sa Espiritu Santo. May mga bagay ka sigurong mararanasan. Siyempre, miracle na yung speaking in tongues. Miracle yung maglalehans ka bago kagaling sila, alam mo yun. Pero hindi ito gagawin ka na something na super special. Parang ganon. Parang meron kang kakaiba o kaya misteryosong bagay na nangyari sa iyo. Parang ito yung paglalakad sa Espiritu Santo at may mga tao ito yung hinahanap nila. Nakakalungkot lang. Hindi nagiging natural yung pagiging Kristiyano nila. Diba? Minsan nga kahit hindi sila nakareceive ng Holy Spirit, gumagawa sila ng ganito. Nakakalungkot. 1 John 3. Verse 3 hanggang 6. Sabi diyan, and every man that had this hope in him purified himself even as he is pure. Whosoever committed sin transgresses the law, for sin is the transgression of the law. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not, and whosoever sinneth not had not seen him, neither known him. So, isa siguro sa yung descriptions ng pag-walk sa Spirit. Yung Kristiyano daw cannot sin. Diba? Hindi ibig sabihin nito hindi ka makakagawa ng kasalanan. Hindi yung gustong ipunto nito ang scripture na to. Ang gusto niyang sabihin, he cannot continue in sin. Imposible na yung tao naglalakad sa Espiritu manatili din sa sin. To continue in sin. Hindi siya magiging komportable na gumagawa ng kasalanan. Kasi meron siyang inward conviction ng Spirit. Naglalakad ba ako sa Spirit? Do I walk in the Spirit? Nagpapatuloy ba ako sa sin? Yung isang bagay. Yung yung conviction ng Spirit sa looban, ito yung magbibigay sa iyo ng tulong na hindi ka magkapatuloy doon sa sin. Actually, maganda mabasa itong first John tungkol sa sin. Actually, may mga tao na na sinasabi nila na never sila makagawa ng sin. Pero mali yun. Siguro isa pa, 1 Thessalonians 5. (19 to 21). Isa pa to sa description. Sabi diyan, quench not the spirit. Verse 19. Despise not prophesying, prove all things, hold fast that which is good. Sabi diyan, quench not the spirit. Huwag mong uhawin. Or dapat nagpapatuloy kung baga na-refresh ka ng spirit. Despise not prophesying, tsaka prove all things. Patunayan, test the spirit. Yung pag-walk sa Spirit, hindi ito yung parang meron ka sapi, alam mo yun, parang yun yung iniisip ng iba, meron siyang sapi. Parang mystical, misteryoso, kung ano man, para pag nakarasip ng Spirit, superpower, alam mo yun. Pero hindi yun eh. Meron ka bagong heart, obedient ka kay Lord, alam mo yun. Gusto mo siyang sundin. It comes natural. At ipaprove mo siguro yung mga bagay-bagay. Papatunayan mo. Diba? Romans 8 verse 4.
Sabi niya that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Yung maglalakad niya sa Espiritu. Yung righteousness ng law. Fulfillment ng law. Mapuprove, mapapatunayan. Diba? Yung fulfillment. Iniisip ko paano fulfill yung pag nag-walk ako sa Spirit. 13, verse 13. Nakita tayo ng konti. A13. Sabi din, if you live after the Spirit, you shall die, but if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Walking through the Spirit or in the Spirit, putting the deeds of the body, putting to death pala, the deeds of the body, through the power of the Holy Spirit. Actually, gusto kong babara natin ito ng konti. Pag-isipan natin ito ng konti. Kinakailangan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para maput natin yung to death yung needs ng body. Hindi ko kayang patayin yung gawa ng aking laman sa ganang akin. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Masyadong malakas yung katawan natin o hindi natin kayang patayin sa sarili natin yung gawa ng yung gawa ng laman. Inisip ko paano natin siya magagawa. Sabi ko nga, kailangan natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit para i-put to death yung deeds ng body o yung ating katawan. Kasi malakas siya, stronger than you, stronger than me. Imposible na patayin mo yung gawa ng iyong laman sa iyong paraan, sa aking paraan, sa iyong sarili. Imposible siya, hindi siya mangyayari. Sa pamagitan lang ng Espiritu Santo, at tanging yung Holy Spirit lang, yung kayang pumatay ng gawa ng laman. Siya lang yung pwede. Yung putting to death the works of the Spirit by the power of the Holy Spirit. Yung siguro yung kinakailangan lang natin maintindihan is yung ma-recognize ko na hindi ko to kaya. May mga tao kasi na siguro kaya nilang gawin pag naging sila, naging naging religious sila. Yung yung parang pag naging religyoso sila, kaya na nilang ayusin o gawin yung mga bagay-bagay. Magbabasa ako, natutunan ko to. Pero hindi. Yung paraan lang para mapatay natin, mapatay yung gawa ng laman is sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Wala nang iba. No other way. Wala ibang paraan. Hindi to dahil meron akong gagawin na pero ang kailangan ko yung supernatural power ng Holy Spirit para magawa siya. Actually, yun yung isang bagay. Kaya maraming tao hindi nila ma-overcome yung flesh nila kasi on their own. Diba? Kung mabasa natin yung Romans 7, sabi doon, diba, yung verse 19, sinasabi na ni Paul yung frustrations niya, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kasi naman yun. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Pero nung maintindihan niya na ma-recognize niya na yung Holy Spirit yung kailangan niya, naging winner siya, na-overcome niya, na napagtagumpayan niya. On our own, hindi natin kahit hindi tayo magiging overcomer pag hindi natin pinayagan yung Holy Spirit na magkari sa atin. Napaka dami natin pwedeng i-overcome or pag nandun tayo, pag naglalakad tayo sa Espiritu. Sabi ko nga, struggle to sa marami. Pero kinakailangan ma-recognize, ma-determine mo na yung Holy Spirit yung kailangan mo. Diba? Para
ma-handle o ma-overcome mo to totally. Sabi dito, we don't overcome it until we recognize that we can. Hindi natin daw overcome, hindi natin na-recognize na hindi natin kaya. We can handle it ourselves until we totally surrender. Parang ano siya? Siguro kung nakakita na kayo ng gloves, di ba? Yung gloves hindi niya kayang buhatin, halimbawa yung baso. Kung yung gloves lang, hindi niya kaya. Tiniisip ko galing yung sa atin eh. Kung yung gloves buhatin niya yung baso, hindi niya kaya. Kinakailangan mong ipasok yung kamay para magawa mo isang bagay. Sa atin ganoon din yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Tayo yung gloves, tayo yung laman. Kinakailangan ng power ng Holy Spirit para magawa. Hindi ako yung gagawa, hindi yung gloves yung gagawa. Yung Holy Spirit sa looban natin yung gagawa. At yun yung kinakailangan natin maintindihan. Kinakailangan ko maintindihan. Ma-recognize ko na hindi ko kaya. Kaya ko lang ayusin ko sa pamilitan ng Holy Spirit. At ito yung pag-walk sa Spirit. Napaka gandang illustration yung gano'n. Yung Holy Spirit, ito yung mag-i-enable sa akin na ma-overcome ko yung mga bagay-bagay. Hindi dahil sa kaya ko. Hindi. Sabi ko nga, yung laman natin as a Christian, yung flesh natin, matigas yan, stubborn yan. Hindi yan susunod. Never niyang gagawin yung mga bagay sa Espiritu. Parati siyang contrast. Parati niya nang narinig sa akin to, parati ko na itong nababanggit. Na yung Holy Spirit tsaka yung flesh, talagang separate siya, magkahiwalay. Hindi natin magagawa yung kasabay na pagkakataon. Hindi ka pwedeng nasa laman at the same time nasa Espiritu ka. At hindi ka pwedeng nasa Espiritu at nasa laman ka. Kailangan maghiwalay. Ma-recognize natin. At hindi ko kayang talunin yung pagiging Kristiyano. Tulad ng sinasabi ko kanina, hindi dahil devoted religious Christian person ako, okay na. Hindi yon. Yung supernatural help kailangan ko talaga para maging mabuhay bilang Kristiyano. Mag-walk sa Spirit. Kinakailangan ko ng power ng Holy Spirit. At may mga tao na okay na lang, hindi sila nagdarasal, wala silang ginagawa. Hindi mo ma-overcome talaga yung flesh mo kahit kailan. Impossible. Hindi. Kinakailangan mo mag-walk eh. Naalala ko yung Holy Scriptures na nabanggit ko dati, yung can't walk together unless they agree, yung sa Amos 3 verse 2. Kinakailangan magkasundo ako tsaka yung Holy Spirit tsaka si Lord God. Di ba? Yung will niya, will ko magkasundo para makalakad. Sabi ko nga, yung walking is living. Maglalakad ako sa Espiritu. Ito yung punto. Supernatural power. Kinakailangan ko siya. Kung hindi ako maglalakad sa Espiritu Santo, parati na lang akong babagsak. At hindi ko ma-overcome yung mga bagay-bagay. Romans 8:13 ba yan? Ano ko hinahanap parang meron ako na-miss. Iniisip ko lang yung paglalakad sa Spirit, yung pag-walk sa Spirit. Siyempre may kinakailangan kang i-overcome, may kinakailangan akong i-overcome. About sins. Hindi lang ito pagiging devoted religious Christians, hindi yan eh. Kinakailangan ko ma-overcome. Para hindi ako maging carnal, kinakailangan ko maglakad sa Spirit. Diba? Saan ba yan? Pileta.
Hindi ko makita. Anyway. Makita. Siguro mamaya pag naisip ulit. Yung iniisip ng iba, paano ba ako may led ng spirit? Ano ba yung batayan paano ako maled ng spirit? Kinakailangan ba magkaroon ako ng vision, ng dreams? Kinakailangan ba marinig ko yung tinig ni Lord, audible voice? Kinakailangan ba magkaroon ako ng word? Di ba? Ito ba yung kinakailangan mangyari? Iniisip ko lang, oo, minsan kailangan siya ng visions, ng ano, pero hindi siya parang spectacular, di ba? Thing. Parang ito yung kanina ko pinapaliwanag yung parang may mga tao nag-expect sila na napaka-ingrande dapat mangyari sa kanila, parang yung spectacular things. Pero yung bilang Kristiyano, yung pag-walk sa Spirit is yung relasyon to kay Lord. Yung umaayos ka dun sa relasyon mo kay Lord. Yung maintain mo yung relasyon mo kay Lord. Siyempre, mahalaga na nagbabasa ka ng Bible, primarily thing to. Hindi ko gusto sabihin tulad kanina na hindi natin kailangan yung Bible, diba? Sabi ko kanina, yung Kristiyano, pwede siyang mabuhay, pwede siyang maging Kristiyano nang wala yung Bible, pero hindi siya pwede maging Kristiyano nang wala yung Holy Spirit. Pero hindi natin yan option ngayon. Dahil nabubuhay tayo na nandyan yung Holy Spirit, at the same time, nandyan yung guide ng Bible. Tandaan natin, inspired yung Bible ng Holy Spirit. Diba? Kaya nga napakahalaga na nagpe-pray ka bago ka magbasa. Mas mahalaga, mas maganda yun. Yung inspiration ng Holy Spirit, makita mo. Diba? Yung guide ng Holy Spirit, makita mo habang nagbabasa ka. Siyempre, hindi lang to comics, nagbibigay tayo ng matinding attention sa Bible. Makita natin. At naniniwala ko ito yung purpose ng Holy Spirit na i-guide niya tayo sa scriptures. Kung may mga bagay na malabo, may mga bagay na hindi ka maintindihan, di ba? Inisip ko lang, ito yung mga pagkakataon na dapat seryosohin natin yung Biblia. Yung Bible, mahalin natin, i-treasure natin. Di ba? May mga tao siguro na hindi kayo magkasundo o sa mga topic siguro o kaya mga kaisipan sa Bible. At napakahalaga na bigyan natin to ng pansin. Bigyan natin to ng mas malalim na atensyon. Sana hindi lang natin binabasa. Sana pinag-aaralan natin yung Biblia. Tinitingnan natin. Hindi ito tama ka, mali ako, pero makita natin yung konteksto. Minsan hindi natin nakikita yung isang side, yung ibang side. At minsan kinakailangan tayo turuan. At minsan kinakailangan natin makinig at matuto. Diba? O naniniwala ko sa Bible, pero at the same time, may paraan din yung Holy Spirit na sa ibang paraan, hindi lang sa Bible lahat. Naniniwala pa rin ako sa gift ng Spirit. Diba? Yung mga gifts ng Spirit. Ang kinakailangan din natin tingnan. Kinakailangan natin din testingin. I-test para malaman kung ano man. Pero yun yung paraan para naglalakad ako sa Espiritu. Kumbaga, holistic yung approach ng Holy Spirit sa atin. Romans 9 verse 1. Sabi dito, I say the truth in Christ, I lie not, my conscience bearing me witness in the Holy Ghost. Minsan ito yung ito yung mga bagay na minsan hindi mo kinakailangan parang ituro. Minsan ito yung common sense or minsan ito yung conscience na meron tayo. Yung conscience yung nagsasabi ng tama at mali. Yung capacity natin pag naglalakad tayo sa Holy Spirit, ginigising niya yung ating konsensya. Sumasagot siya sa ating konsensya. Gagawin natin yung tama. At may mga tao na hindi sila nakokonsensya sa mga bagay-bagay, minsan mali na yung ginagawa nila, tinutuloy pa nila kasi yung konsensya nila. Hindi sila nag-walk dun sa Spirit Pero yung mga tao nag-walk sa Spirit, yung konsensya nila mataas.
Alam nilang mali, ayaw nilang gawin. Diba? Sabi ni Paul, I say the truth in Christ. My conscience also bearing witness in the Holy Ghost. Paano ka nag-walk sa Spirit? Ginigising nito yung konsensya mo, ginigising nito yung konsensya ko. At hindi ka nagsisinungaling, sabi niya, ay na. Ayaw mo ng mali. At ito is Paul, sinasabi niya, uh, bearing witness with my spirit. Actually, masyadong broad tong yung pag-walk sa spirit. Sabi ko nga hindi na to bago sa hindi na to bago sa akin. At itong mga bagay na babasahin ko ngayon, descriptions na lang to. Kasi walang instructional guide ng pag-walk sa spirit. Walang step by step. Pero may manifestations, mahahayag kung nag-walk sa spirit. Ephesians 4 verse 1. Sandali na lang, konti na lang. Sabi dito, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation of which you are called. Yung walk worthy daw. Tinawag tayo ni Lord, binigyan niya tayo ng Holy Spirit, maglakad tayo na worthy. Sa high calling, binigyan ka ng calling ni Lord, binigyan ako ng calling ni Lord, so na worthy. Inisip ko to parati na hindi ako worthy na tumayo sa harapan, hindi ako worthy na gawin to. Pero commandment ni Lord sa atin, sinabi niya sa atin, nagawin natin yung mag-walk tayo sa Spirit. Siya yung magbibigay sa atin ng kasiguraduhan sa mga bagay na ginagawa natin. Na ginagawa natin yung tama sa kanya, harapan. Walk worthy. Hindi mo ito maintindihan, hindi ka ito maintindihan hanggat hindi ka naglalakad sa Espiritu. Hanggat hindi ka tumatawag sa kanya, sinasabi sa kanya yung mga bagay na hinaing ng iyong puso, ng heart mo. Sabi ko, walking in the Spirit, yung managing yung relationship with God. Kasama mo si Lord, kinakausap mo siya, sinasabi mo sa kanya yung nasa heart mo. Yung Diyos ay Espiritu. Diba? God is a Spirit. Yung Holy Spirit is God. Kasama siya sa Trinity. Kinakailangan natin mag-adjust sa Kanya. Hindi lang siya mag-adjust sa atin, mag-adjust din tayo sa Kanya. Romans 6 verse 4. Paano ba yung pag-walk sa Spirit? Sabi dito, therefore we are buried with Him in baptism, by baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Maglalakad tayo sa panibagong buhay, katulad ng nabaptize tayo, naniniwala tayo, nabaptize tayo, ginawa na natin, maglalakad tayo sa panibagong buhay. Newness of life. Inisip ko lang, yung bagong buhay na sa atin, yung mabubuhay tayo ng malinis. Actually, napakasimple na lang. Hindi na tayo katulad ng dati. Paano ako nag-walk sa Spirit? Kasi naglalakad ako malinis. May bago akong buhay. Iba yung intention ko, iba na yung heart ko, iba na yung mind ko. Kung yung mind ko, yung heart ko, ganun pa rin katulad ng dati. Pwede bang sabihin, naglalakad ka sa Espiritu? Iba hindi. Kung wala, nagbago sa'yo. Kasi yung Holy Spirit nagbibigay siya ng product sa'yo, sa akin. Ano yung ginagawa nito sa'yo? Habang naglalakad ka, habang nabubuhay ka sa Espiritu, anong ginagawa nito sa'yo? Ano yung byproduct nito sa'yo? Nagiging mas masipag ka ba? Nagiging mas tamad ka? Alam mo yun? Nananatili ka ba dun sa sin o umiiwas ka dun sa sin? Ayaw mo na ng sin. Diba? May relasyon tayo kay Lord na ipag-communicate tayo sa Kanya. Sinasabi natin. At ito yung walking in the Spirit. Sabi ko nga, hindi ito instructional guide. Parang ito yung description. So, parang encompassing to lahat. Hindi ko alam kung paano tatapusin. Marami pa akong scriptures. Pero, siguro dalawa na lang. Ephesians 5:15. Second to the last ito, Ephesians 5:15. Sabi din, see them that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Maglakad ka daw ng, sabi ko, circumspectly, ito yung
maingat. Ah, yung parang 360 degrees, titingnan mo yung mga bagay-bagay, di ba? Siyempre, tingnan mo kung may trials diyan, may temptations diyan, so yung mga pati mong si Satan, naglalakad ka ng maingat. Siguro tuloy natin, hindi ko na naisulat. 15, 16, redeeming the time because the days are evil. 17, therefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. 18, and be not drunk with wine or in excess, but be filled with the Spirit. So, be filled with the Spirit, walk in the Spirit. Na-feel tayo ng Holy Spirit, napuspos ako ng Espiritu Santo. That was long ago. Pero hindi tayo parating na-feel ng Spirit. Kasi dapat continuous siya. Isang beses ka lang ma-feel o napuspos, pero hindi doon natatapos. Kinakailangan kang patuloy na napupuspos. Patuloy na feel. Napupuno ng Holy Spirit. Ito yung paglalakad sa Holy Spirit. Hindi ito one time, big time. Na okay na-feel na ako, naka-receive na ako ng Holy Spirit. Natataka na ako, nasalihan na ako. Pero kinakailangan maglakad at kinamanto ni Lord. Kinamanto ni Lord. Meron commandment si Lord sa akin na maglakad sa Espiritu Santo. At siguro tapusin ko na i-wrap up dito sa last scripture. 1 John 2 verse 6. Meron ako na-miss. Hindi ko maalala. Sabi diyan, he that said he abide in him ought himself also to walk even as he has walked. Yung Holy Spirit na nanahan, nag-a-abide sa atin at kinakailangan ko maglakad. Katulad daw ng paglalakad ni Jesus Christ, naglakad siya sa Holy Spirit. Nung nabuhay si Jesus Christ dito sa lupa, hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya bilang Son of God. Son of Man yung ginamit niya at nag-walk siya sa Spirit. Alam mo yun? Yung buhay niya dito sa lupa, naglakad siya sa Espiritu Santo, nagtiwala siya. At iniisip ko lang, yung buhay natin, yung pag-walk sa Espiritu is pagtitiwala. Magtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Magtitiwala tayo sa paglilinis ng Holy Spirit. Ma-overcome ko yung flesh ko sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ma-recognize ko na hindi ko kaya. At kinakailangan ko mag-launch sa Spirit. Wala akong ginawa, wala akong sinabi nitong umaga na ito kundi mag-walk sa Spirit. At hindi siya redundant. Kasi ito yung buhay na meron ako. Ito yung buhay na meron ka. Ito yung kinakailangan kong gawin. At pag hindi mo ito ginawa, actually hindi natin na-fulfill yung calling na meron tayo. Mag-walk sa Spirit. Maintindihan natin to. Maintindihan to. Sabi ko nga kanina, sana ma-recognize ko na hindi ko ma-overcome yung laman ko pag hindi ako nagtiwala doon sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At iniisip ko itong panahon na meron tayo, ang dami natin dapat i-overcome. At alam mo ba yung problema? Nagpapatong siya, pero yung solusyon ni isa pa rin. Ano yun yung paglalakad sa Holy Spirit? Wala nang iba. Yun lang talaga yung solusyon. Yung solusyon sa problema, maglakad sa Espiritu Santo. Mamuhay sa Espiritu Santo. Maglakad. Advantage na nakareceive tayo ng Holy Spirit, but ang tanong, do we walk in the Spirit? Dinidesire pa ba natin? Ginugusto pa ba natin? Challenge yan sa iyo, challenge to sa akin. Na mabuhay ako dito sa Espiritu. Yung tulad ng masabi ko kanina, yung paglalakad sa Espiritu, yung keep in step, behave in accordance, follow, be guided, live according. Alam mo yun? Kasama natin. At ito yung paglalakad sa Espiritu. Actually, kung may mga tanong kayo mga kapatid, ako meron ako na-miss na matter, hindi ko na ma-recall sa isipan ko. Kung meron kayong chat me, message me kung ano man. At yun lang yung gusto kong i-offer ngayong umaga. Na yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin recorded na. Alam mo yun? At si Lord lang yung pwedeng mag-alis ng record, ng bad records natin, di ba? Take natin yung communion mamaya, yung elements namin. Lilinisin tayo, pero manatili yun. Mag-walk ako sa Spirit. Ito talaga yung fulfillment ng calling na meron ako. Magkakata ako sa Espiritu. Mamuhay ako sa Espiritu.
Salamat sa oras at panahon at kung may malabo, siguro pag-usapan natin. At hindi naman 'to bago, 'di ba? Ah, Hindi kasi instructional, hindi ito parang, detalyado. Pero yung paglalakad sa Espiritu is kabuuan, kabuuan 'to ng maraming bagay. Marami itong i-fu-fulfill sa'yo, marami itong gagawin sa'yo tsaka sa akin. Gagawin itong malambot yung heart mo, gagawin itong, malinis yung kaisipan mo habang naglalakad ka sa Espiritu. Bibigyan ka nito ng strength, alam mo yun? At kung meron mang problema, parang ito yung sagot. Sana makita natin. Sana maintindihan pa natin na mas malalim. Sana maintindihan ko na mas malalim. At kung may mali ako siguro nasabi, correct me, text me kung ano man. Salamat ulit sa panahon. Thank you mga kapatid. Dito ko na iwan. Salamat ulit sa time. God bless mga kapatid.